Nagpaplano ka bang bumili ng adventure big bike this year pero nahihirapan kang mamili? Buti na lang nakita mo tong video na to, kasi pag-uusapan natin today kung ano for me yung best na top 3 adventure big bikes. Alright, so ang una nating pag-uusapan na adventure big bike is a Triumph Tiger 900. To be honest, nung first time ko na test ride to, wala ako masyadong idea about this bike, pero sobrang nag-enjoy ako. And for me, sobrang sulit nitong adventure big bike na to at 985,000 pesos. Sasabay na yung specs and features nito doon sa mga mas sikat na adventure bike dito sa atin. And ayoko na kayo masyadong i-bore, so ito na. Panoorin nyo yung test ride natin. So first ride natin sa Tiger 900. Ito yung adventure bike ng Triumph. So first impression is ang baba niya. Mababa lang siya and magaan lang din, gaan dalhin. Kasi usually impression mo pag adventure bike, mataas, bulky, mabigat, di ba? And quick shifter na rin siya up and down. Kaso nga lang fuel low na. So ikot lang siguro natin sa BGC to. Let's get a feel of the bike. Pero sitting position very relaxed as usual. Parang same feel to nung nag-test ride ako ng Multistrada ng Ducati. Hindi ko lang kabisado itong BGC, so hindi ko alam kung ano yung magandang spot dito na daanan. Pero sana merong medyo maluwag para we can try out the power. Alright, turning, I can say very nimble naman siya. Easy to turn, easy to maneuver. And yung quick shift niya very smooth, walang jerkiness. Yun, first to second gear yun. Usually pag jerky yung quick shift, doon mo mararamdaman yun sa first to second. Paikot-ikot lang tayo dito. Although hindi ko alam saan tayo pupunta. Okay, pasyal ko lang kayo sa BGC. Pero I can feel na may power to, very powerful to. At ayun, 900cc to. So close to our Z900 to dapat. Hindi ko alam kung saan area tayo pwedeng bumirit ng konti eh. Tingnan natin dito. Fuel low, and again kita mo naman yung yung distance na kaya pang i-cover ng current fuel mo, 50 kilometers. Malayo-layo pa rin yun. Teka, meron ng flyover dun, palabas na yata ng BGC yun. So kailangan natin umikot dito. Ang baba ng seat height talaga niya. Yeah, 1 foot naka-flat. Very comfortable. So if you're in the market for an adventure bike, mga tipong pang boss Ironman, papalag tong Tiger 900 sa BMW and Ducati. Seryoso. Yung mga short stretch na nakaka-throttle ka, ramdam mo yung power eh. So for sure, ang sarap gamitin ito sa highway. Yeah, very nimble siya. And power is there. Nice. Sarap gamitin ito guys. Sulit to. Braking is okay. And again, yung downshifting niya, very smooth. Alright, so far so good. Mapapangiti ako dito ah. And again, very chunky din siya oh. Ganda ng tangke. And by the way, meron na siya nakakabit na auxiliary light. So okay na yun, dagdag ka na lang ng konti siguro pag i-endurance mo to. Yan, ang ganda rin ng niya, nung panel. Very clear, very crisp. Ang dali rin ng controls, very easy to toggle. Yun, ang maganda rin sa adventure bikes talagang yung seat nila malalapad talaga, very comfortable. Alright, na-imagine ko na to eh.
kung first time ang sasali ng Boss Ironman. Parang perfect bike to ah. Alright, low fuel. I think pwede na tayong bumalik. So far na-experience na natin si Tiger 900. Wow. Sobrang sarap gamitin ito guys. City riding pa lang yan ha. So what more kung long ride. Okay, medyo low gas na, low fuel na, kaya balik na natin. Alright, had fun riding this Tiger 900. So next naman natin is the Ducati Multistrada V4. Before ko na test ride to, medyo intimidated ako dito eh. Feeling ko sobrang laki and sobrang bigat based sa looks ha. Pero nung na test ride ko na, grabe, sobrang gaan considering its size and sobrang dali ng handling. Sobrang gaan dalhin. And for me, siguro if there's one thing na I like most about the Multistrada is its comfort. Nung una kong na-try ito, ang na-feel ko na lang para akong nakakotse. Ganun ka-komportable. And ang price ng Multistrada sa atin, it starts at 1.650M. So syempre pwede pang tumaas yan. Depende sa specs. Pero for me, if you have the budget, sobrang worth it. So again, tara, panoorin natin yung test ride ko nito. No, quick shift nga. Tahimik lang siya. Yeah, stock exhaust. Sobrang tahimik. Sobrang komportable niya. Medyo tiptoe ako, pero kaya naman. Kasi sinabi sa akin kanina tong Multistrada V4, may tatlong height setting yata to, yung sa seat. So naka lowest na yata to. So again, I'm 5'8", and yeah, hindi naman super tiptoe, so kaya naman. And again, yeah, during traffic, ang gaan niya sobra guys, oh. Napakagaan. Impressive to ah. Pag piniga mo, meron eh. Grabing comfort. Wala akong masabi, first time. Parang nasa kotse. Siguro yeah, yun ang magandang description. Parang kang nasa kotse. Yeah, sobrang upright yung seating position mo. Pero first few minutes impression on an adventure bike ng Ducati, wala akong masabi. Siguro if one word, comfort. Nararamdaman lang akong konting init sa hita ko ah. Sandali pala natin gamit to. Siguro dahil nga sa traffic, no? Earlier. Very very nimble nitong bike na to, considering sobrang laki niya. And since V4 to, yeah, anytime na pigain mo yung silinyador, may power. Kaya gusto kong testing yung mga lubak. Ito may humps dito. Huwag na tayo mag-minor dito. Tingnan natin. Halos hindi mo ramdam eh. Sobrang komportable. Wala kang masabi. I mean, understatement yung komportable. Sobra, pang long ride talaga to. And as usual, sa lahat ng Ducati naman, napaka smooth ng auto shift, or na quick shift rather.
Yan. Hanapin natin yung mga lubak. Ayun. Grabe, oh. Hindi mo talaga ramdam eh. And braking is solid. The usual Ducati. Pati na tayo ko pang i-rev match, may auto blip nga to. Pero yun lang I mean, if I'll be very honest, medyo mainit dito sa part na to. Dito, so nararamdaman ko dito sa hita yung medyo nagiging warm na siya. Pero konting traffic pa lang kasi natadaanan natin eh. So I'm thinking lang paano kung dali mo to sa EDSA traffic, no? Yung bumper to bumper talaga. You know, yung friction point mataas talaga. Kaya pero nagamay ko na naman kaagad. Daming sasakyan, hindi kami makahataw eh. Talagang sobrang bilib ako sa Ducati, yung quick shifter nila sobrang smooth. So sa lahat na na-try ko na may quick shifter, hands down Ducati talagang the best. Uy, tapos na yun? Kala ko 2 ikot. Ba't kaya 1 ikot lang? Hindi talaga siya, no? Okay, so moving on sa top 1. Again, at least para sa akin So kung meron akong budget to get any adventure big bike in the market right now, ito ang kukunin ko. The BMW 1300 GS. So same dito, when I was given the chance to test ride it, parang nagdalawang isip ako, hesitant ako eh. Kasi kala ko hindi ko kaya, sobrang bulky tingnan, di ba? Pero once upuan mo na, and once you start moving, sobrang gaan dalhin. Yung suspension nito is automatic nag-a-adjust. Kung nakatigil ka, itaas sa lower seat height, and pag umandar ka na, doon na unti-unting tumataas. And again, that's only one of the many features nitong adventure big bike na to. The 1300 BMW GS starts at 1.675 million. And for me, if you have the budget and you're looking for your end game bike, ako para sa akin ito na yun. So tara, panoorin natin yung test ride ko nito. Alright, so first impression when riding na, may commanding presence ka talaga eh pag naka BMW adventure bike ka. Yan ang maganda dito sa 1300. Pag umaandar ka na, tumataas daw siya. And then pag tumitigil ka or nagsaslow down ka, kusa siyang bumababa. For example, need mo tumukod sa traffic, di ba? Pero nagka-clutch pa ako eh. Naka-quick shift nga pala to. Ibang klase nga yung comfort ng ng GS ng BMW. Pwede mo pa rin siyang i-ride in a sporty manner eh. Gets ko na ngayon kung bakit ito yung isa sa mga paboritong dalhin or gamitin sa Boss Ironman. Relax na relax ka dito for sure. Sa mga long ride. Pansin ko lang pag nag-upshift medyo jerky Pero siguro kailangan may speed. Mas smooth yung shifting pag sa higher RPM. Pero ang maganda dito sa 1300, effortless yung power eh. And since malaki yung windshield niya, hindi mo rin ramdam yung hangin sa katawan mo. Minsan kasi pag long ride, for example nag-NLEX kayo or SCTX, yung matagal na hampas ng hangin sa katawan mo, yun yung nakakapagod eh. Grabe power nito.
sobrang effortless. Ganito pala ang power ng mga 1300. Pag piniga mo, talagang instant yung power eh. Kung ganito pa naman ang motor mo, grabe. Ang sarap mag Sunday long ride. Yan ang maganda sa 1300. Bibigyan ka niya ng power, ng effortless eh. Yung hindi galit yung makina, parang kahit yung makina chill na chill lang eh. Sorry guys, hindi ko pa kabisado lahat ng features nitong itong 1300 GS. Pero napansin ko may ilaw din siya sa side mirror. So I'm assuming meron tong blind spot detection. Nice one. Angas din no, Ducati. Pero nasa point kasi tayo ng buhay natin na comfort na hinahanap natin eh. Yung chill ride. Ayun umilaw yung sa right side mirror natin. Nice. So may blind spot detection nga. Grabe yung upo mo dito. Hindi mananakat ang likod mo eh. Kahit nasa 4th gear ka eh. Parang nasa lower gear pa rin in terms of hatak tsaka torque. Mapapawaw ka na lang dito. Sorry guys, napapatahimik ako. Ibang level yung yung relaxation. Ito ang talagang chill ride. Ramdam mo yung hangin nasa paligid mo. Pero sa pinaka-area na to, hindi humahampas sa'yo. So, presko pa din. So, nakakatawa rin yung meron kang blind spot detection. Kasi syempre, pag nakailaw yan, dapat cautious ka sa pag-change ng lanes. Ayun diba? Sinasabi niya sa'yo kung meron sa blind spot mo. Kahit sa F800, goods na ako eh. Pero syempre ibang animal tong 1300. Tsaka suspension wise talagang hindi mo ramdam yung mga lubak. Nag-exaggerate ha. Kailangan ma-experience nyo rin eh. Maramdaman nyo talaga. Lalo na dito sa S-Lex. Yung mga invisible humps nga dito eh. Pero very comfortable ng ride. Effective itong mga ganitong breakfast ride ng BMW. Kasi kung may pambili ka, mapapabili ka talaga ng ng adventure bikes nila eh. Kung wala pa namang pambili at the moment, talagang gagawin mo siyang goal eh. Yung tipong ilalagay mo sa dream board mo. And wala rin ako nararamdamang any engine heat sa tangke. Siguro kasi 1300 naman. So talagang hindi naman hirap ang makina nito. Nakakatawa na pag umaandar ka, talagang ang taas ng pakiramdam mo. Pero pag tumigil ka na, mababa na siya. So hindi man tayo nahihirapan. Sa modes naman, we have road, dynamic, enduro, rain. So sa road lang tayo. Kung mahilig ka naman mag-banking, pwede pa rin to. Ganito pala feeling na nasa BMW ride ka, tapos naka BMW ka rin. Kahit hindi sa atin to, okay din yung ganun eh. May ganung experiences ka para ma-manifest mo rin hopefully in the future. Grabe, pag tinayuan mo pala yun, talagang hindi mo mararamdaman. Anong klaseng suspension ba ito? Parang magic eh.
Ang kulang na lang dito exhaust eh. Pero kung sa akin to, hindi ko to lalagyan ng sobrang lakas. Yung tama lang, para lang marinig ka ng mga kasama mo sa kalsada. Kaya na maganda pag ano eh, hindi masyadong malakas yung exhaust mo. Hindi nakaka-stress eh. Although hindi nakakapagod. Ito na yung mga may matitinding ahon eh. Pero for sure maning-mani ito dito kay ano, kay GS. Ito na, Marcos Mansion. Sakto. Parang may ano to ah, river crossing. May malalalim dito. Nice, kayang-kaya. May malalim na lubak dun sa ano, dun sa may tubig. Kung hindi ka naka-adventure, delikado. Malalim siya sobra. May ginagawa pala. Gusto ko pa naman dumaan dito gamit yung ADV. Kung hindi pala pwede sa ngayon. Sa may tubig na yun. Sarap ng hangin dito ah. Preskong presko. Parang naka-aircon. Ito, Nuvali na pala. Alam ko dito kami. So sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng adventure big bike this year, yung mga nagpaplanong bumili, and dun sa mga current owners pala itong adventure big bikes na diniscuss natin. Feel free to comment down below kung meron kayong gustong idagdag na insights para makatulong sa mga potential buyers. And sa mga nanonood ng video na to, kung meron kayong gustong makitang specific content dito sa channel natin, again, comment down below. Kung kaya naman, gagawin natin yan. And by the way, nasa road to 14,000 subscribers na tayo. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. And big thanks sa mga nanonood ng video na to. Sobrang solid nyo. And kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.